Dear Papa Van, isang magandang araw po sa inyo at sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang akong Eman. 28 years old at nagtatrabaho bilang furniture specialist. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako sa pagpili ninyo nitong sulat ko na sana ay makapagbigay rin ng inspirasyon at aral para sa araw na ito. Bago lamang akong nagtatrabaho sa furniture store namin nang makilala ko si Krista. Siya ang supervisor ko at dahil isa nga ako sa pinakabagong empleyado, siya rin ang nag-train sa akin ng mga dapat kong gawin sa trabaho. Maganda si Krista, Papa Van. Mabait, masarap kausap at talaga namang masayang kasama. Kaya sa 2 buwan na pagtitrain niya sa akin ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na mahulog ang loob sa kanya kahit pa matanda siya sa akin ng 2 taon. Hindi rin naman masyadong halata yun dahil baby face si Krista. Kaya lang Papa Van, may boyfriend noon si Krista na nasa probinsya nila kaya hindi kaagad ako makadiskarte sa kanya. Pero ganun pa man, alam ko na nararamdaman niyang may gusto na ako sa kanya. Madalas ko kasi siyang pinagbabaon ng pagkain para sa lunch break namin. At hinahatid sundo ko rin siya sa bahay nila. At siguro nga Papa Van, kapag sobrang gusto mo na ang isang tao, hindi mo na rin mapipigilan ang sarili mo na sabihin sa kanya ang nararamdaman mo. Dahil isang gabi nung hinatid ko siya sa bahay nila, ipinagtapat ko na sa kanya ang nararamdaman ko. Ang sabi ko, hindi niya kailangang mamili sa aming 2 ng boyfriend niya. Dahil hindi rin naman ako umaasa na sasagutin niya ako. Pero nang gabi na yon, Papa Van, ay ang unang gabi na nagkaroon kami ng maling relasyon. Dahil sinabi niya sa akin na matagal niya na rin daw akong nagugustuhan at itinatago niya lang. Pero ngayon nga na nagtapat na ako sa kanya ay hindi na niya pinigilan pa ang sarili niya. Tumagal ng 3 buwan ang tago at mali naming relasyon hanggang lumuwas ng Maynila ang boyfriend niya at nalaman nito ang tungkol sa amin ni Krista. Pinapili siya nito sa aming 2 pero sa huli, ako ang pinili ni Krista. Papa Van, sa unang taon na magkarelasyon kami ni Krista ay wala kami masyadong pinag-aawayan o nagiging problema. Siyempre kasi una sa lahat ay wala na siyang sabit o boyfriend. At pangalawa, magkasundo talaga ang ugali naming 2. Kaya nga nagdesisyon na rin kami na magsama sa iisang bahay. Kaya lang Papa Van, nalipat po ako sa ibang branch ng store namin. Hindi yun masyadong kalayuan sa branch ng store ni na Krista kaya paminsan-minsan ay nagagawa ko pa rin siyang sunduin para sabay na kaming umuwi ng bahay. Kasi sa totoo lang Papa Van, sa aming 2 ni Krista, ay ako po ang mas seloso. Mabuti na lang at hindi ako masyadong na-traffic. May oras pa kami ni Krista na kumain sa labas bago umuwi sa bahay. Teka, si Krista yun ah. Sino yung kasabay niyang lalaki lumabas ng store? Siguro yun yung bagong empleyado nila. Parang close na close silang 2 kung magtawanan ah. Ay, malapitan na nga lang. Talaga
ba? Nangyari yun? Oo! Kung nakita mo lang talaga ang mukha niya nang sinabi ko ang tungkol sa napanood kong throwback video niya. Namula siya sa sobrang kahiyan. Grabe naman kasi magsayaw yung kabatch mo. Ang lambot ng katawan. Sinabi mo pa. Hi, babe. Hello, babe. Nandyan ka na pala. Ba't maaga mo ako nasundo ngayon? Gusto ko kasing kumain muna tayo bago umuwi sa bahay. Sino yung kasama mo? Si Mike. Pinsan ko. Mike, si Eman. Boyfriend ko nga pala. Nice meeting you, pare. Ganun din ako. Krista, una na ako sa inyo ha. Mukhang may date pa kayong dalawa eh. Sige, ingat ka. Ikaw din. Bye. Siya yung bagong furniture specialist sa store nyo, di ba? Oo, siya nga. Magdadalawang buwan pa lang. Kaya pala pamilyar ang mukha niya. Kasi nakita ko na yung picture niya nung in-upload ng isang co-supervisor mo. Medyo tahimik lang din kasi yung si Mike. Kaya hindi ko masyadong nakukwento sa'yo. Talaga? Hindi masyadong halata na tahimik siya. Ang lakas ng tawanan ninyo eh. Ano bang sinasabi mo dyan? May gusto ka bang iparating sa akin sa mga pasaring mo na yan? Siyempre wala no. Medyo nagtaka lang ako. Kasi ngayon ko lang nalaman na close pala kayong dalawa. Malamang. Ako nagtitrain sa kanya eh. Kaya magiging close talaga kami. Ibig sabihin kahit magpinsan kayo, hindi kayo masyadong close doon? Ngayon lang at dito lang talaga kayo sa trabaho naging malapit sa isa't isa? Parang gano'n na nga. Kasi laking probinsya yun eh. Alam mo, ang dami mong tanong. Nagugutom na ako. Maghahanap na ba tayo ng kakainan o mauuna na akong umuwi sa'yo? Sige tara, maghanap na tayo ng kakainan. Kasi gusto ko na rin makapagpahinga kagad sa bahay. Papa Van, hindi ko alam kung tamang hinala ba ako. Takot ako sa sarili kong multo o sadyang may kakaiba lang talaga akong napansin sa closeness ni Mike at ng girlfriend ko. Lalo na nang makumpirma ko nga yung dahilan kung bakit pamilyar ang mukha niya sa akin. Dahil si Mike pala, ang furniture specialist na pumalit sa akin sa store ni na Krista. Tapos dumagdag pa sa alalahanin ko yung nalaman ko na si Krista rin mismo ang nagtitrain sa kanya. Papa Van, alam ko naman na dapat ay hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano dahil pinakilala siya ni Krista sa akin na pinsan niya. Kaya ano pa ang dahilan para pag-isipan ko siya ng masama kung magpinsan talaga sila? Pero paano kung hindi? Kasi Papa Van, nung mga panahon na tago pa ang maling relasyon namin ni Krista ay pinakilala niya rin akong pinsan sa boyfriend niya sa tuwing kasama niya ako at magka-video call sila. Sinabi niya na siya raw ang nagpasok sa akin sa trabaho at siya rin ang nagtitrain sa akin kaya madalas kaming magkasama sa lunch break. Hanggang sa maghiwalay na nga silang dalawa at maging legal ang relasyon namin. Papa Van, sa halos isang oras na magkasama kami ni Krista na kumakain sa restaurant ay hindi ako masyadong nakapagsalita. Gumugulo pa rin kasi sa isipan ko ang tungkol kay Mike. Siguro nga mababaw akong tao at masyado lang seloso pero hindi ko pa rin maalis ang possibility na baka gumagawa ulit ng mali si Krista habang nasa isang relasyon. Kaya tahimik pa rin ako hanggang sa makauwi kami sa inuupahan naming bahay. Ano bang problema mo, Eman? Kanina ka pa ganyan Ano na naman bang ginawa ko? Magde-deny ka pa? Alam mo naman kung anong tinutukoy ko. Diretsuhin mo na lang ako para hindi na tayo nagpapaligoy-ligoy pa dito. Wow! Ako pa talaga ang paligoy-ligoy? Bakit hindi mo na lang sabihin ang dahilan ng pagtahimik mo habang kumakain tayo sa restaurant kanina? Sinabi ko naman di ba? Pagod ako at gusto ko na magpahinga ng maaga.
Kaya hindi ako masyadong kumikibo kanina. Talaga? Pagod ka? O may iniisip ka na namang hindi maganda tungkol sa akin? Yung Mike na yun, pinsan mo ba talaga siya? Yun na nga ba sinasabi ko eh. Tatahi-tahimik ka dyan, pero iba na palang takbo ng isip mo sa akin at sa ginagawa ko. Bakit kasi hindi mo na lang sagutin kung oo o hindi? Pinakilala ko na nga siya sa'yo na pinsan ko, di ba? Ano pa bang gusto mong marinig? Sagutin mo na lang ang tanong ko, Krista. Pinsan mo bang lalaking yun o hindi? Oo nga! Pinsan ko nga siya na galing probinsya. O etong cellphone ko, tawagan mo yung nanay ko at i-confirm mo sa kanya. Oh, anong ginagawa mo? Dinadial ko ng cellphone number ng nanay ko para makausap mo siya at ma-confirm mo na nagsasabi ako ng totoo. Tama na nga yan. Akin ang cellphone na yan. Hindi, tawagan natin si nanay na magkaalaman na tayo dito. Krista, itigil mo na nga yan. Akin na yung cellphone mo. O ayan, lamunin mo. Alam mo, Eman, palagi na lang tayong ganito. Nakakasawa na. Sorry na. Anong sorry? Paulit-ulit na lang tayo eh. Nagselos lang naman ako kanina. Hindi ko naman gusto na mag-away tayo. Ayun na nga eh. Lahat ng lalaking nakikita mo na kasama ko, pinagsesilosan mo. Kailan ka ba matututong magtiwala sa akin, ha? May tiwala naman ako sa'yo. Kaya lang Wala kang tiwala sa mga tao sa paligid ko. Ganon din yun, Eman. Wala ka lang talagang tiwala sa akin. Ay. Alam mo, siguro magpahinga muna tayo. Teka, anong ibig mo sabihin? Ipahinga muna natin ang relasyon na to. Aalis muna ako dito sa bahay. I-empake ko na yung mga gamit ko sa kwarto. Krista, wag naman ganun. Pag-usapan naman muna natin to. Sandali lang! Bakit nilak mo tong pinto ng kwarto? Krista, alam ko naman na nagkamali ako eh. Kaya nga nagsusorry ako, hindi ba? Promise, hindi ko na uulitin yung pagsiselos ko. Krista, buksan mo na tong pinto. Please, mag-usap muna tayo. Krista! Krista, please! Papa Van, hindi ko na nga napigilan pa si Krista na umalis ng bahay dala ang ilang mga gamit niya. Sobrang nagsisisi ako sa naging pag-aaway namin dahil alam kong ako naman talaga ang may kasalanan. Aminado po ako na mula nang maging official na ang relasyon naming dalawa at wala na siyang ibang boyfriend ay medyo naging seloso ako at controlling sa relasyon naming dalawa. Actually, sa akin nga po nanggaling ang ideya na magsama na kaming dalawa sa iisang bahay na sinang-ayunan niya rin naman kaagad. Pakiramdam ko po kasi ay mas panatag ako sa relasyon naming dalawa kapag palagi kaming magkasama. Kaya nga madalas ko rin siyang sinusundo sa store nila kapag out na siya sa trabaho. Gusto ko kasing makita at makilala ang mga ibang nakakatrabaho niya. At tama po si Krista, Papa Van. Hindi yon ang unang beses na pinagsilosan ko ang lalaking kasama niya. Halos lahat yata ng tinetrain niya sa store nila na nakikita kong kasama niya ay pinagseselosan ko. Ewan ko ba? Hindi naman talaga ako dating seloso. Pero mula na ngang maging kami ni Krista, mabilis na umiinit ang ulo ko kapag nakikita ko siyang may kasama na ibang lalaki. Siguro kasi ay nanggaling kaming dalawa sa maling relasyon. Na naagaw ko lang siya mula sa dati niyang boyfriend. At ngayon nga na mahal ko na siya, ako naman ang takot na maagaw siya ng iba mula sa akin. Papa Van, 4 na buwan din kaming nagkahiwalay ni Krista bago ko siya pinuntahan sa bahay nila upang makipag-ayos. Wala eh. Mahal ko talaga siya. At habang lumilipas ang mga araw na hindi ko siya nakakasama ay mas nahihirapan lang ako. Maraming tumatakbo sa isip ko na sobrang kinatatakutan ko. Paano kung may ibang lalaki nang nagko-comfort sa kanya? Paano kung may iba nang naghahatid sa kanya pauwi?
paano kung tuluyan na siyang maagaw ng iba sa akin? Kaya nga halos hindi ako masyadong makapag-concentrate sa trabaho ko, Papa Van. Hanggang sa ako na nga ang gumawa ng paraan para magkabati kaming dalawa. Nang araw ng Sabado na wala kaming pasok sa trabaho ay doon ko siya pinuntahan sa bahay nila. Hinarap naman niya ako at kinausap ng maayos. Hanggang sa nagkasundo na nga kaming dalawa na ayusin ang relasyon namin. Pagkalipas ng 1 linggo ay bumalik na siya sa inuupahan kong bahay at nagsama ulit kami. Muli akong nakapag-concentrate sa trabaho ko, Papa Van. Lalo na at malaki ang pinagbago ni Krista. Mas naging malambing siya at maasikaso sa akin. Nagkaroon tuloy ako ng dahilan para mas lalo siyang mahalin. Babe, nakauwi ka na pala. Tamang-tama dahil kakatapos ko lang magluto nitong paborito mong sinigang na bangus. Parang ang bango niyan, babe ah. Nagugutom na tuloy ako lalo. Kaya nga bilisan mo nang magpalit ng damit para makakain na tayo. Naku, mamaya na ako magpapalit ng damit dahil nagugutom na ako eh. Sige, kumain muna tayo. At baka lumamig pa tong niluto ko. Eto babe, nilagyan ko na ng kanin at ulam ang plato mo. Thank you, babe ah. Ang sarap talaga nitong sinigang mo, babe. Sobrang na-miss ko to. Alam ko naman yun. Kaya nga lagi kitang pinagluluto kasi alam kong namimiss mo talaga yung mga luto ko eh. Pero ikaw ang pinaka-na-miss ko sa lahat. Oo nga pala, babe. Kamusta yung check-up mo kanina? Medyo kinabahan ako nung tumawag ka kaninang tanghali para sabihin na mag-half day ka sa trabaho. Sabi mo magpapacheck up ka dahil nahihilo ka na naman. Ang totoo, isa nga yun sa dahilan kung bakit sinigang ang niluto ko ngayon eh. Anong kinalaman ng sinigang sa pagpapacheck up mo? Nangangasim kasi ako kaya gusto ko ng medyo maasim na ulam. Saka gusto ko rin ng maasim na prutas, babe. Teka, huwag mo sabihin na, Krista, buntis ka ba? Oo, nakumpirma ng doktor kanina na kaya daw ako madalas na nahihilo at nagsusuka nitong nakaraang araw. Dahil buntis nga ako. Man, magkakaanak na tayong dalawa. Yes! Yes! Magiging tatay na rin ako sa wakas! Uy, babe, huwag kang sumigaw. Baka mabulahaw yung mga kapitbahay natin. Sorry. Sobrang natuwa lang talaga ako. Pero pangako, babe, gagawin kong lahat para maging mas mabuti akong partner sa'yo at tatay sa magiging anak natin. Ako rin. Magiging mabuting nanay ako sa baby natin. Kahit hanggang ngayon, medyo kinakabahan at natatakot pa rin ako. Bakit ka naman natatakot? Magkasama naman tayo at pananagutan ko magiging anak natin. Kasi syempre baka hindi pa tayo handa pareho. Baka hindi pa natin kaya talaga na magkaroon ng anak. Tsaka, baka yung baby lang ang mahirapan sa ating dalawa. Halos lahat naman hindi madali sa umpisa. Pero malalampasan natin ang lahat ng hirap. Basta magkasama tayong dalawa at nagtutulungan. Basta babe, promise, hindi kita pababayaan at ang magiging anak natin. Papa Van, halos 3 linggo pa lamang kaming nagsasama muli sa bahay ni Krista nang makabuo kami ng baby. Sobrang saya at excited ko talaga noon dahil matagal ko na rin gustong magkaroon ng anak. Matagal na naming sinusubukan ni Krista na bumuo ng baby noon. Kailangan pa pala naming magkahiwalay saglit at muling magkabalikan para lang matupad ang matagal na naming gustong mangyari. Masayang masaya ako kasi sa wakas ay pinagbubuntis na ng babaeng pinakamamahal ko ang magiging anak ko. Papa Van, kung dati ay si Krista ang maasikaso at maalaga sa aming dalawa,
ay ako naman ang mas naging maalaga sa kanya ngayon. Ayaw niya na sinusundo ko pa siya sa store nila para daw makatipid kami sa pamasahe. At kapag nasa bahay na kaming dalawa ay hindi ko na rin siya halos pinapakilos pa. Ako na ang naglalaba at namamalansya ng mga damit namin. Pati na rin ang pagluluto at pagliligpit ay ako na ang gumagawa. Alam ko naman kasi na hindi lang si Krista ang pinagsisilbihan ko, Papa Van. Silang dalawa ng magiging baby ko. Saka gusto ko kasi talagang tuparin ang pangako ko sa kanya na aalagaan ko silang dalawa ng baby namin. Na maging mabuti akong partner at tatay sa kanilang dalawa. At sisimulan ko na yon kahit na nagbubuntis pa lamang si Krista. Uy, Eman! Sabi na ikaw yan eh. James, ikaw pala. Pwede bang umupo dito? Oo naman. Wala pa naman si Krista eh. Hinihintay ko kasi siya dahil gusto niya raw kumain ng pansit canton. Paborito niya rito eh. Naks naman! Spoiled na spoiled si Krista. Siyempre, alam ko kasi na kapag gusto ni Krista, gusto rin yun na magiging baby ko. Ang sweet naman! Parang gusto ko na rin tuloy ulit dagdagan ng 3 anak ko. Eh yun eh kung papayag pa si Mrs. Ikaw talaga puro kakalokohan. Pare, maiba lang ako ah. Ilang buwan na nga yung pinagbubuntis ni Krista? Kung hindi ako nagkakamali, 1 month and 2 weeks. Magdadalawang buwan pa lang kasi mula na magkasama ulit kami sa bahay. Ah, wala pa palang 3 buwan yung baby nyo? Oo, bakit mo natanong? Eh wala lang, napansin kasi namin sa opisina na ang laki na kaagad ng tiyan niya. Nagulat na nga kami na sabihin niya na buntis na nga siya eh. At magkakaanak na raw kayong dalawa. Ano naman nakaagulat dun eh, girlfriend ko siya. At alam nyo rin naman na nagsasama kaming dalawa sa bahay na para mag-asawa na. Eh kasi pare, hindi ba? Ang tagal nyo rin nagsama nun. Tapos bigla-bigla na ngayon lang siya nabuntis. Para lang kasing medyo nakakapagtaka. Hi babe! Sorry medyo natagalan ka sa paghihintay sa akin. Hindi kasi ako nakapag-out kaagad sa trabaho. Uy James, nandito ka pala. Actually, paalis na rin ako. Nag-take out lang ako ng pagkain para kay Mrs. at sa mga anak ko. Tapos nakita ko nga to si Eman kaya dumaan ako para mag-hi. Pare, una na rin ako ah. O sige, ingat ka pa uwi ah. Kumusta mo na lang ako kay misis mo? Makakarating pare. Bye Krista. Bye! Anong pinag-uusapan ninyong dalawa at parang ang seryoso ninyo bago ko kayo lapitan? Lalo na yung mukha ni James. Wala naman. Nagkukwento lang siya tungkol sa store ninyo. Kasi wala na akong ibang balita sa mga kaibigan namin doon. Mula na mailipat ako ng branch. Ano naman ang kinakwento niya? Wala rin naman masyado. Tungkol sa trabaho ninyo sa mga bagong empleyado. Order na tayo ng pagkain, babe. Baka nagugutom na rin si baby. Sige, patingin ako ng menu. Oh, eto. Papa Van, hindi ko alam kung bakit nagsinungaling ako kay Krista tungkol sa kung ano ang pinag-uusapan namin ni James. Hindi ko rin alam kung bakit iba ang dating sa akin ng mga salitang binibitawan ni James noon. Si James nga pala ang isa sa mga furniture specialist na nakasama ko sa store ni na Krista dati. Hindi siya nalipat ng ibang branch kaya magkasama pa rin silang dalawa sa trabaho. At ang totoo, may kakaiba akong hinala na nabuo dahil sa sinabi ni James na ayokong entertainin sa sarili ko. Dahil ayokong mag-away kami ni Krista. Isa pa, kung anuman tong hinala ko ay alam kong imposible naman na maging tama. Dahil alam ko na mahal ako ni Krista kagaya ng pagmamahal ko sa kanya. Papa Van, niyaya ko na ring magpakasal si Krista ng gabi na yon. Seryoso naman kasi talaga ako sa kanya at sa relasyon naming dalawa.
Gusto ko rin kasi sana na bago lumabas ang baby namin ay matatawag na kaming isang buo at legal na pamilya. Dahil kasal na kaming dalawa. Pero tinanggihan ni Krista ang alok ko sa kanya, Papa Van. Mas okay daw kasi kung pagtutuunan namin ng pansin ang gastos sa magiging baby namin kaysa sa kasal na iniisip ko. Sumang-ayon na lang din ako sa gusto niya dahil may point din naman siya. Kahit kasi mag-civil wedding muna kami, alam ko na maglalabas din kami ng pera para doon. Kaya mas pinaghandaan na lang namin ang paglabas ng magiging anak namin. Ang mahalaga naman kasi doon, Papa Van, ay magkasama kami ni Krista na nagtutulungan hanggang sa mairaos na niya ang panganganak sa magiging first baby naming dalawa. Papa Van, dahil pinagbubuntis nga ni Krista ang magiging first baby ko ay sobra-sobra akong naging maalaga at maingat sa kanya. Lahat ng mga kailangan niyang gamot at vitamins ay binibili ko at sinusunod ko rin ang mga bilin ng doktor niya. Kaya hindi ko lubos maisip kung bakit kailangang mawala sa amin ng ganon kabilis ang baby namin ni Krista. Papa Van, nasa 2 buwan na kasi ng pagbubuntis si Krista nang bigla na lamang siyang dinugo habang magkasama kami sa bahay. Sobra akong natakot at kinabhan habang bumabiyahe kami papuntang ospital. Mas dumoble ang takot ko nang makarating kami sa ospital at may pasok siya sa emergency room. Hanggang sa tuluyan na ngang gumuho ang mundo ko nang sabihin sa akin ng doktor na wala na ang anak ko. Dahil nakunan daw si Krista. Papa Van, nang dalhin sa akin ng doktor ang bote kung nasaan ang fetus ng anak ko na halos hindi pa tuluyang nabubuo, ay umiiyak ko siyang niyakap. Paulit-ulit akong nagtatanong na bakit ang bilis naman? Bakit ang bilis niyang kunin mula sa amin ni Krista? Ni hindi ko man lang siya nayakap ng totoo. Hindi man lang namin siya nakasama ng matagal ni Krista. Papa Van, pagkatapos kong umiyak sa chapel ng ospital ay pinuntahan ko na si Krista sa kwarto niya. Kailangan kong magpakatatag sa ganitong klase ng pagkakataon. Dahil ako lang ang pwedeng kuhanan ng lakas ng loob ng babaeng mahal ko. Kaming dalawa lang ang pwedeng maging magkaramay sa pagkawala ng baby namin. Kaya nang yakapin ko siya ay hinayaan ko siyang umiyak ng umiyak sa dibdib ko. Masakit at mabigat ang pangyayaring to pero alam ko na malalampasan rin namin ang lahat basta magkasama kaming dalawa. Man, sorry. Ngayon lang ako nakarating. Medyo traffic kasi. Ayos lang. Nasisimula ko pa lang din naman buksan tong bote ng alak. Condolence nga pala. Sorry kung hindi na ako nakapunta sa burol ng anak niyo ni Krista. Kasi 2 araw lang pala yun. Oo pare. Ayaw na rin kasi namin patagalin pa. Dahil wala rin naman kaming ibang hinihintay na kamag-anak. Pasensya na rin kung hindi ako masyado nakasagot sa mga text o tawag mo. Nagka-problema rin kami ni Mrs. sa panganay namin kasi na-dengue siya. Pero ayos naman na siya ngayon. Mabuti okay na yung panganay mo pare. Yung hindi mo pagsagot, naiintindihan ko yun, huwag kang mag-alala. May 2 linggo na rin naman na nakalipas mula nung mailibing ang anak ko. Medyo kahit paano natatanggap ko na ang lahat. Oo nga pala Eman, may tanong ako. Ilang buwan na yung pinagbubuntis ni Krista nang makunan siya? Ang alam ko 2 buwan. Pero hindi rin ako sigurado kasi hindi ko rin naman naiintindihan ang sinasabi ng doktor Ganon ba? Alam mo kasi, nakita ko yung picture na pinost mo sa Facebook. Yung fetus na nasa bote. Yun ba? Hindi ko na rin kasi napigilan ang sarili ko na mag-post ng picture. Dahil sa sobrang lungkot. Wala namang problema doon pare. Pero
May napansin kasi ako eh. Nakwento ko naman sa'yo na nagbuntis ang misis ko noong nakaraang taon, di ba? At nakunan siya after 4 months. Oo. Pero ano namang kinalaman nung sa nangyari sa amin ni Krista? Man, ano kasi… sa tingin ko, mahigit 3 buwan na yung baby nyo nang makunan si Krista. Ha? Imposible yun. Dahil halos magtatatlong buwan pa lang mula na magsama ulit kami ni Krista sa bahay. Ayun na nga man. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to kaya lang hindi ako makatsyempo. Pwede ba, James? Diretsuhin mo na nga lang ako. Ang dami mong paligoy-ligoy eh. Naalala mo ba yung bagong furniture specialist sa branch namin na kinuwento ko sa'yo na nag-resign na last month? Si Mike? Yung pinsan ni Krista? Oo, siya nga. Alam mo kasi nung tinext mo sa akin dati na break na kayo ni Krista at umalis siya sa bahay nyo, madalas ko sila nakikita magkasama. Sabay silang pumapasok sa store. Nagla-lunch break at naghihintayan na rin sila kapag out na sa trabaho. Eh ano naman kung palagi nga sila magkasama? Pagpinsan naman silang dalawa. Ayun na nga pare. Dito ko lang na-confirm na hindi pala sila totoong magpinsan. Na ang pinsan talaga ni Mike ay yung isang co-supervisor ni Krista sa store namin. Ano? Eto pa Eman. Hindi naman sa sinisiraan ko ang girlfriend mo ha. Pero matagal na rin palang usap-usapan sa store na nagkaroon sila ng relasyon habang magkahiwalay kayong dalawa. Pwede ba, James? Saan mo ba nakuha ang chismis na yan? Alam mo namang imposible magkatotoo yan eh. Eman, may ipapakita ako sa'yo. Pero huwag ka sana mabibigla o magpapadalos-dalos sa gagawin mo. Napicturean kasi ng isang kasamaan ko sa trabaho ang screen ng laptop ni Krista nang maiwan niya ito nakabukas during lunch break niya. Akin na nga yan. Patingin ako. Eto. Makikita mo dyan ang conversation nila sa messenger na kausap ni Krista si Mike. At sinabi niya na ipapalaglag niya ang anak nilang dalawa. Kaya pare, sigurado ako na… Eman! Eman, sandali lang! Saan ka pupunta? Eman! Papa Van, pakiramdam ko noon ay gustong sumabog ng ulo ko sa galit at pagkalito nang makita ko ang cellphone ni James. May picture kasi doon ng isang screen kung saan nakabukas nga ang Facebook ni Krista at ang messenger niya. Kausap niya doon si Mike at sa huling pag-uusap nila ay ang mga salitang, "Ipapalaglag ko na ang anak natin, Mike. Bahala na kung anong mangyari. Basta papatayin ko na ang batang to." Hindi ako makapaniwala sa nakita at nabasa ko, Papa Van. At habang bumabiyahe ako pauwi sa bahay ay may mga bagay ako na unti-unting na-realize. Naalala ko nang magkabalikan kami ni Krista ay medyo may nagbago nga sa itsura at pangangatawan niya. Payat siya pero medyo lumapad na noon ang balakang niya at lumaki rin ang kanyang tiyan. Inasar ko pa nga siya na ang paghihiwalay lang pala namin ang magpapataba sa kanya. At akala ko normal na pagtaba niya lang talaga yon. Pero mukhang tama nga ang matagal ko nang hinala na ayoko lang entertainin sa isip ko. Buntis na si Krista nang magkabalikan kaming dalawa. Papa Van, kahit lumalakas ang pakiramdam ko na tama ang lahat ng yon ay pilit pa rin akong nananalangin na sana ay mali ako. Na sana ay mali si James sa iniisip niya sa girlfriend ko. Na sana mali kaming lahat at anak ko talaga ang dinala ni Krista sa sinapupunan niya. Na hindi niya ako niloko. At mas lalong sana hindi totoo na pinatay niya ang baby na pinagbuntis niya. Babe, ikaw na ba yan? Patapos na ako magluto dito. Pinatay ko na rin yung apoy sa kalan para… Mag-usap nga tayo. Aray! Sandali lang! Nasasaktan ako! Bitawan mo nga yung braso ko, Eman. Masasaktan ka talaga sa akin kapag hindi mo sinabi sa akin ng totoo. Ano ba kasing
problema mo? Pinsan mo ba talaga yung Mike na yun? Teka, bakit mo tinatanong? Eto na naman ba tayo? May nangyari ba sa inyong dalawa sa 4 na buwan na nagkahiwalay tayo nun? Eman, ano bang klaseng tanong yan? Sabihin mo na sa akin ng totoo, Krista. Tigilan mo na mga kasinungalingan mo. Ako ba talagang ama ng batang ipinagbuntis mo? O kay Mike yun? Si Mike! Siya talaga ang tatay ng baby na pinagbuntis ko! Okay na ba? Titigil ka na ba sa pang-aaway mo sa akin? So totoo nga. Totoo nga mga sinasabi nila, totoo mga hinala ko sa'yo. Krista, niloko mo ako. Paano mo nagawa sa akin to? Hindi kita niloko. Hindi ko lang talaga magawang sabihin sa iyo ang totoo. Na ano? Na hindi mo pinsan na Mike na yun? Na nagkaroon kayong dalawa na relasyon? Eh bakit pala nakipagbalikan ka pa sa akin? Dahil ayaw panagutan ni Mike yung pinagbubuntis ko. Kaya ginamit mo na lang ako, ganon? Eman, I'm sorry. Alam ko namang nagkamali talaga ako sa hindi ko pagsabi ng totoo. Oo, nagkaroon kami ng relasyon ni Mike at may nangyari sa aming dalawa. Pero sa huli, narealize ko na ikaw talaga ang mahal ko. Kaya nga ikaw ang pinili ko eh. Ako ba talaga ang pinili mo dahil mahal mo ako? O pinili mo lang ako para may managot sa pinagbubuntis mo? Krista, may isa pa akong tanong. Totoo bang pinalaglag mo ang bata? Oo, Bakit mo ginawa yun? dahil natatakot ako na kapag nalaman mo ang totoo na hindi ikaw ang tatay ng baby ko, bigla mo na lang akong iwanan. Kami ng magiging anak ko. Natatakot ako na walang sumalo ng responsibilidad ng pinagbubuntis ko. Natakot akong mag-isa. Pero hindi ka natakot pumatay ng bata? Napakalaking kasalanan ng ginawa mo, Krista! At hindi ko alam kung paano ka mapapatawad sa ginawa mo na yan! Mahal mo pa rin naman ako, di ba? Hindi pa ba sapat na dahilan yon para ayusin natin ang relasyon nating dalawa? Para mapatawad mo ako? Kung siguro sinabi mo kagad sa akin ng totoo at hindi mo pinatay ang bata, matatanggap ko pa ang lahat. Mapapatawad pa kita. Pero dahil sa lahat ng kasinungalingang ginawa mo, hindi ko na alam. Hindi ko na talaga alam, Krista. Isa lang ang malinaw sa akin ngayon. Gusto ko muna ng oras para sa sarili ko at space mula sa'yo. Kaya sana this time, ako naman ang pagbigyan mo. Papa Van, ako dapat talaga ang aalis sa bahay na tinutuluyan namin ni Krista para magkaroon ako ng space mula sa kanya at sa relasyon naming dalawa. Pero sinabi niya na siya na lang daw ang aalis dahil ako naman talaga ang nakatira sa bahay na yon. Kinuha niya ang mga gamit niya at kagaya ng dati ay umuwi muna siya sa kanila. Papa Van, pakiramdam ko lalong gumuho ang mundo ko sa mga nalaman ko tungkol sa kanya. Mula sa pakikipagrelasyon niya sa lalaking pinakilala niya sa akin na pinsan niya hanggang sa pagbubuntis niya na pinaniwala niya ako na ako ang ama ng bata. Ang nasa isip ko noon, kailan pa kaya sila nagkaroon ng relasyon ni Mike, Papa Van? Napakarami pang mga tanong sa isip ko na pakiramdam ko ay ayoko nang masagot pa dahil masyado nang masakit lahat. Kaya hindi na rin ako nagtanong pa sa mga dati kong katrabaho o common friends namin ni Krista. Mag-iisang taon na po ngayon ang nakakalipas mula nang magkahiwalay kami ni Krista. At hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin ako sa dapat kong gawin. Sana po ay matulungan niyo ako at ng ating mga kabarangay sa kung ano po ba ang dapat kong gawin at maging desisyon, Papa Van. Alam ko po na sa huli ako rin naman ang magdedesisyon sa buhay ko. Pero gusto ko lang din na kahit paano ay makarinig ng opinyon ninyo at ng ating mga kabarangay na alam ko pong makakatulong sa problemang pinagdadaanan ko. Papa Van, muli ay maraming salamat sa pagbabasa ninyo nitong sulat ko. Salamat po sa pagpili ng kwento ko para may ere sa araw na ito mula sa libo-libong letter sender na ating mga kabarangay.
hinihiling ko po ang marami pang taon para sa inyong programa na Barangay Love Stories. Dahil isa po ako sa mga kabarangay ninyo, Papa Van, na nabibigyan ng inspirasyon sa araw-araw na maging matatag sa buhay. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko. More power and God bless po sa inyong lahat. Ang inyong forever kabarangay, Eman.